Diyan ka banda lagyan ng pagkain. May mga ibon o yun. Diyan. Ayan na yung nilagay natin. Bukas wala na yan. Kasi marami sila dito eh. Hello. Maghihimay naman ako ng kubos at saka brown toast para ibigay sa mga ibon. Naalala ko nung ano ba, nung nasa unang araw pa lang ako, may isang kababayan tayo na pinagdamutan ng kubos. Kasi yung ibang mga amo dito, yung kubos ay nilalagay nila sa freezer para hindi masira kaagad. Tapos yung kabayan natin na yun, kumuha siya ng kubos sa loob ng freezer at ininit niya sa microwave. Pagkatapos nun ay narinig ng kanyang madam kung na nag-init siya ng pagkain. Ang pagkakita ni madam niya na hinahawakan niya yung isang kubos, pinagalitan siya. Isang kubos lang yun yun lang, na-share ko lang. Kaya ang pag-a-abroad ay paswerte-swerte lang talaga. Tapos meron din yung kapitbahay namin na kabayan noon, siya, tinatago nila yung kubos, dinala nila sa kwarto nila para hindi sila makita ng mga amo nila. Kasi itong kubos na to ay ang tawag sa kanila bread. Ang sa atin naman pag bread, sliced bread, ganyan. At iba-iba pang bread. Ayan ang kubos. Ito naman ay ang brown kubos. Ito naman ay kubos librani. At ang tawag naman dito sa ay kubos. Ano to? Kubos? Libnani at saka ano yung kanina? Kafif. Kafif? Manipis. Kafif means manipis. Ayan. Kung nagbibigay tayo ng pagkain sa pusa, bibigyan din natin ng pagkain yung mga ibon. Isang ganito lang at saka tawag dito, isang itlog. Survive na para sa pang-almusal mo. Sa isang meal survive na kung hindi ka maarte. Dito sa Middle East, pag maarte ka, gutom labasan mo. Pag mapili ka sa pagkain, uwi ka ng butot balat. Imagine 2 years pa naman. Ito naman ay brown toast. So ayan lang. Marami na siya. Panis na siya eh. Maasim na. Ha? Ipagsulod yun niya sa serupin niya. Yan na nga. Ito. Dami kasi pagkain na tinatapon lang. Marami kasi ibon dun sa labas. Sayang to, hindi pa nakuhaan intact pa siya talaga. Sayang. Hindi pa nabawasan. Tatapon lang. Kasi lang to isang ganito ay ruba lang, ruba fills or 250 fills.
Kaya parang wala lang sa kanila. Tinatapon lang nila ang barya. Barya lang yan dito sa kanila. Dami talaga. Katulad nito, oh, wala ding bawas. Wala din siyang bawas. Sayang lang yung mga bread. Uy. Ayun, wala talaga siyang bawas. Ayan, wala siyang bawas. Itatapon na to. Kaya, instead na itapon, himay-himayin at ibigay sa mga ibon. Dahil dyan sa labas namin ay maraming ibon. Dahil nung andito po yung aming houseboy. Ang houseboy namin yung nagbibigay ng pagkain nila. Kaya hindi siya masayang noon. Kaya lang ngayon ay wala na din yung aming houseboy. Kinuha na din siya ni Lord. Kaya ito, may rest in peace. Na 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 na. Kaya anong ginagawa nyo sa pag marami kayong mga toast? Ay, pwede pala itong gawing ano ba? Bread. Pwede gawing bread ba? Ano siya? I-recycle. Maghanap ako ng ano. At meron din dito puting toast. Pero ito lang naman, konti lang naman puting toast. Ang daming brown toast na itatapon. Diba? Sayang. Isang ano talaga siya, isang plastic ng Jamia. Ito, wala ding bawas. Tapos itong laman ng isip ko. Ito ay ano to, dahan-dahanin lang itong pagbigay sa ano, mga 3 araw siguro itong ibigay sa ano, ibon dyan sa labas.
sa unang amo ko, ito lang yung nakasurvive sa akin eh. Lalo na nung wala ang amo kong babae sa bahay. Ito lang. Sayang man itapon pero wala kang magawa. Hindi na kasi makain ko eh. Kagaya nito oh. Matigas na kasi siya. Ayun oh. Matigas na. Kaya siguro yung ibang mga amo nilalagay nila sa freezer para hindi masira kaagad. Kasi yung sa unang amo ko ganun eh. Nilalagay nila sa freezer. Tapos pag kailangan na, saka lang ilabas at iinit sa microwave. O, diba? Dito lang to sa Middle East. Eh. Hindi ko alam kung ganyan din sa mga amo niyo. Ang dami, sayang. Na lahat oh, yung hinimay-himay ko na bread. Ngayon ay nalagyan ko yung lugar kung saan pupunta yung mga ibon dun sa labas. Diyan ko banda lagyan ng pagkain. May mga ibon oh, yun. Diyan. Ayan na yung nilagay natin. Bukas wala na yan. Kasi marami sila dito eh.